Magbibigay nga pala ako dito ng konting tips kung paano agad makarating sa Legend nang hindi nahihirapan. Pero kung nasa Legend League ka na, ay pwede mo nang i-skip tong video natin. Kaya ituturo ko sa inyo yung mga simpleng atake at simpleng depensa na ginagamit ko dito sa Electro 33 para makarating sa Legend League ng mabilisan. Pero ito yung pinakamahalaga kung bakit kailangan natin makarating sa Legend League. Dahil mas malaking makukuha nating rewards dito at mas mabilis tayo makakapag-upgrade ng mga equipment na kailangan natin gamitin. Ang una ay gagamit ka ng mga depensa na kailangan mapahirapan talaga yung attacker. Pag 1 star lang kasi dito nakukuha ng kalaban, ay mas malaki ang dagdag ng trophy na napupunta sa'yo. Pero syempre, mas malaki ang mapupuntang trophy sa'yo kapag perfect lahat ng attack mo. Kaya kung maganda ang atake at depensa na ginagawa mo, ay mas mabilis kang mapopromote para makarating agad sa Legend League ng mabilisan. Kaya simulan natin dito sa ginagamit nating pang-atake. Ang ginagamit ko nga pala dito mga boss sa Electro 33 ay eto mga Super Archers, kasi eto talaga yung meta ngayon. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginagamit. Una ko nga pala ditong tinitingnan ay kung saan nakatutok dito yung mga Fire Spitter. Delikado kasi yung mga Super Archers sa Fire Spitter, kaya wag na wag mong itututok dun yung mga Super Archers mo. Kumbaga, trabaho lang dito ng ating Grand Warden ay kailangan makakuha siya dito ng malaking value. Nagdala nga pala ako dito ng 2 Furnace dito sa may bandang likod ni Warden, para habang inuubos ni Warden dito yung mga depensang papasukin niya, ay naglilinis na ng mga nasa gilid eto mga furnace natin. Dito kasi natin papapasukin yung mga Super Archers natin para hindi magiwa-wala yung mga troops at heroes natin. Kumbaga, kailangan mo lang gawin ay gumawa ng daan ng mga papasukan ng mga troops at heroes mo, para kapag nilapag mo na dito yung mga Super Archers mo, ay direkta lang silang papasok sa gitna at hindi na sila iikot sa iba't ibang direksyon. Mas maganda din kung etong troop launcher yung gagamitin mong siege machine para sa mga Super Archers. Napakadami kasi nitong pinuputok na troops at bukod doon ay may wall breaker pang kasama, kaya mas madaling makakapasok sa gitna yung mga Super Archers dyan. Tapos ang gagawin na lang natin dito ay lalapag-lapagan na lang natin ng mga totem spell yung mga nasa gitna para hindi mapuruhan dito yung mga Super Archers natin. At eto yung pinakamahalaga, wag na wag kang gagamit ng Royal Champion, kasi halos papel na lang talaga si Royal Champion sa rank battle ngayon. Kaya dito nyo makikita mamaya kung bakit ko nasabing papel lang si Royal Champion ngayon. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, halos kayang-kaya nang ubusin dito ni Dragon Duke yung kalahati ng base. Kaya mas maganda yan bilang combo sa mga Super Archers. Dahil habang naglilinis dito yung mga Super Archers natin sa kabila, nililinis ng Dragon Duke mag-isa itong mga nasa kabila din. Mas bagay kasi si Dragon Duke sa mga ground attacker. Na-activate kasi dito yung passive ni Dragon Duke kapag mag-isa lang siya sa may gilid. Ito yung mga tips na may tuturo ko sa inyo kapag dating dito kay Dragon Duke. Wag na wag nyo siyang ididikit sa mga lumilipad na troops, tulad na lang ng mga Dragon, Electro Dragon, Dragon Rider, Baby Dragon, at kahit ano pang klase ng lumilipad, ay wag na wag mong ididikit kay Dragon Duke. Pati na rin yung mga pets na katulad ni Sneezy, at pati na rin yung mga Phoenix. May passive kasi dito si Dragon Duke na mas lalakas siya kapag wala siyang kadikit dito ng mga lumilipad. Kaya kung mapapansin nyo dito, halos violet na violet dito yung katawan niya, kasi nga na-activate dito yung rage passive niya. Kaya kung mapapansin nyo, kahit nasagad na dito yung damage ng Revenge Tower, hindi tumatalab sa kanya dito yung damage ng Revenge Tower. At halos hindi na natin dito nagamit yung revive spell. Masyado kasing OP tong troops composition na to. Yung tipong habang naglilinis yung mga Super Archers mo, sinusolo din ng Dragon Duke yung kalahati ng base. Kaso nga lang, kapag nadikitan yung Dragon Duke mo ng lumilipad, ay siguradong manlalambot si Dragon Duke at hindi ma-activate yung passive niya. Kaya ipapakita ko pa sa inyo mga boss kung anong klase yung gagawin natin dito. Inuna ko palang silipin dito yung mga Fire Spitter. Ang kaso nga lang, nasa may pinakang gitna pareho, tapos magkabilaan yung tutok. Kaya eto yung ginawa ko, nilapag ko dito sa may taas para siguradong tanggal din dito yung mga bantay. Damay na rin tong monolith. Mas maganda kasi kung malaki yung value na makukuha ng Grand Warden, para hindi na mahirapan yung mga troops at heroes mo na tanggalin yung mga masasakit na depensa. Eto nga pala yung mahalagang equipment kay Grand Warden. Etong Life Gem at etong Rage Gem ay makakatulong kay Grand Warden para mas mapalakas yung heal sa kanya at para mas maging swabe ang damage ng mga Super Archers. Nabuff kasi ni Supercell etong Life Gem mga boss. Kaya kung ano yung lumalabas sa meta, ay yun din yung gagamitin natin bilang troops composition. Kaya kung mapapansin nyo dito, kahit na gaano pa kasakit dito yung binibigay na damage ng Monolith, grabe, halos talagang tinutundos lang siya dito ni Grand Warden.
Eto pa yung kagandahan, hindi mo na kailangan pindutin dito yung ability ni Grand Warden kasi eto yung passive na niya. Mas palakasin ng heal at mas palayuin yung damage na naaabot niya. At ang Rage Gem naman ay mas pinapalakas lalo yung damage ng mga troops at heroes. Kaya swabing swabe ang Life Gem pati na rin yung Rage Gem kay Grand Warden. Ang gamit naman nating ability dito kay Queen at King mga boss ay etong survivability. Kumbaga, para makatagal sila sa buong base ay ginamitan ko si Archer Queen ng action figure pati na rin ng magic mirror. Samantalang etong si King naman mga boss ay ginamitan ko ng snake bracelet pati na rin yung spiky ball para siguradong makaabot sila sa dulo ng base. Tapos kung titingnan nyo dito yung ginawa ko, nilapag ko na dito si Dragon Duke mag-isa sa may pinakang gitna para siya nang umubos sa mga nasa gitna na yan. Habang naglilinis dito yung mga super archers natin sa labas, sigurado kayang-kaya nang ubusin yan ni Dragon Duke mag-isa. Dahil habang activated dito yung passive ni Dragon Duke, tingnan nyo naman kung gaano kakunat. Sigurado kahit traps, Inferno Tower, Revenge Tower, pati na rin yung mga Fire Spitter, hindi tumatalab sa kanya kasi activated dito yung passive sa kanya. Kaya sobrang daya talaga ng atake na to mga boss. Dahil tingnan nyo naman mga boss halos talagang napaka-OP ng ganitong klase ng troops composition. Na kahit naka-master modifier pa dito yung base ng kalaban, grabe, halos napakasimple gamitin at bukod doon, talagang sobrang lakas. Kaya talagang mas madali kang makakarating sa Legend League kung naghahanap ka ng troops composition para gamitin pang atake sa mga makakalaban mo sa rank battle. Kaya ipapakita ko naman sa inyo yung depensa na ginagamit ko dito sa Electro 33. Pero mag-shoutout nga pala muna tayo ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Shoutout nga pala sa'yo boss Nonoy Deacon from Iloilo. Pati na rin sa'yo Jeb Delfin from City Capiz. Shoutout na rin dito kay Andre Pedragosa. Pati na rin dito kay Saracho. At syempre shoutout na rin dito kay Vergara Jan Mark. Kaya ipapakita ko naman sa inyo dito yung depensa na ginagamit ko. Etong base nga pala na to mga boss ay tinatawag natin bilang trap base. Dahil kung titingnan nyo naman dito, lahat ng pwesto ng mga major defense natin sa may pinakang gitna ay napapalibutan dito ng Rage Tower. Kasama na yung Monolith, Revenge Tower, Multigear, pati na rin dito yung ating crafted defense. Pero tingnan nyo naman dito yung ginagawa ng attacker. Etong thrower totem mga boss ay isa sa mga pinakameta ngayon. Kaya kadalasan umaatake sa base mo, pati na rin sa war base mo, ay etong troops na din na to yung ginagamit. Masyado kasing malakas tong thrower totem ngayon dito sa rank battle, kaya talagang gamit na gamit to ng ibang player. Pero tingnan nyo naman yung nangyari mga boss. Bukod sa nagiwalay dito yung mga troops at heroes niya, sigurado dito na rin isa-isang mauubos yan. Kasi habang nakaka-preheat dito yung Monolith at Revenge Tower, napakasakit niyan kasi napapalibutan ng Rage Tower yung pinakang gitna niyan. Kasi habang bumabanat dito yung ating Guardians, binabanatan din ng mga Fire Spitter etong iba niyang healers. Kaya talagang napakasakit niyan. Kaya kung gusto nyo ng ganitong klase ng base mga boss, ay walang problema. Ilalagay ko na lang sa ating YouTube channel etong base link na to. Pero kung titingnan nyo naman dito mga boss, napasok nyo na dito yung gitna. Kaya sigurado, trap na yan dyan. Kumbaga maubos niya man yung gitna, pero hindi na siya makakalabas dyan. Dahil bukod sa napapalibutan ng mga Inferno Tower yung lugar na yan mga boss, napakadami pa ng wall dyan. Kaya sigurado, time pay lang aabutin niya dyan kapag pinasok niya yung gitna dyan. Dahil bukod sa napakaswabe ng pwesto ng mga major defense, grabe, halos supportado dito yung pinakang town hall natin ng Clan Castle, pati na rin itong Poison Tower. Kaya swabing swabe itong base na to, pangontra sa mga thrower. Kaya kung nasa Electro 33 ka pa lang ngayon at gusto mo na agad makarating sa Legend League, ay ibibigay ko sa'yo. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, bukod sa napakadami pa dito ng mga defense at buildings na natira, grabe, halos mga major defense pa talaga yung natira. Kaya talagang may re-recommend ako tong base na to kung naghahanap ka ng mga proven and tested base. Dahil take note lang mga boss halos napagamit na dito ng Hero Potion at Power Potion tong umaatak. Pero grabe, halos dito talaga na-stuck sa may pinakang gitna yung iba niyang troops at heroes. At ang matindi pa dito mga boss, humihinga pa dito yung ating Guardians. Kaya talagang swabing-swabe to para sa mga gumagamit ng thrower. At kung bago ka pa lang sa page natin, ay pwede mong bisitahin yung page natin para makapili ka ng mga base na gusto mong gamitin. Dahil napakadami nating mga base na ginagawa natin ng proven and tested. Dahil bago natin ipamigay ang isang base natin mga boss, ay itinetest muna natin to sa rank battle, classic war, pati na rin sa clan war league. Kaya ipapakita ko pa sa inyo kung kakayanin ba ng ibang klaseng atake ng thrower etong ganitong klase ng base. At take note lang mga boss
Dahil kung titingnan nyo dito yung troops sa Tyros ng umaatak, grabe, talagang max na max dito yung mga dala niya ng troops sa Tyros. Pero tingnan nyo naman yung ginagawa niyang atake dito. Talagang napakadisiplinado niya. Kasi bukod sa gusto niya munang tanggalin dito yung Town Hall, ay gusto pa niyang idamay dito yung ating Clan Castle. Kaya tingnan natin kung makakaabot ba to dito sa may pinakang gitna natin. Nakita nyo ba dito mga boss? Dahil suportado ng Poison Tower yung area na yan, ay hindi agad basta-basta makakapaglinis yung mga furnace niya dyan. Pero talagang napakadisiplinado rin itong umaatak. Dahil bukod sa gumagawa siya dito ng funnel gamit lang yung kanyang Grand Warden at mga furnace, ay sigurado napaka-OP nito dahil throwers yung gamit niya. Nakita nyo ba dito mga boss? Nilapag niya na dito yung kanyang Royal Champion para mas mapabilis dito yung paglilinis ng mga depensa. Pero dahil suportado ng Fire Spitter yung lugar na yan, ay sigurado isang pagkakamali ng pasok lang mga boss ay posible na maubos dito yung Warden, Healers, pati na rin dito yung kanyang Royal Champion. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss ang akala dito ng attacker ay simpleng pasukin lang yun kasi nga nasa labas lang dito yung Town Hall natin. Pero ang hindi niya alam ay ito yung pinakadelikadong posisyon dahil dito lahat nakatutok na mga major defense natin. Tapos kung titingnan nyo dito mga boss walang nakuhang value dito yung kanyang lag launcher. Kasi pabor dito sa Town Hall 80 na nasa gilid lang yung Town Hall. Pero tingnan nyo naman yung ginagawa niya dito. Bukod sa nagiwahiwalay na dito yung mga troops sa Tyros niya, dahil dito ba niya naman nilapag sa may Town Hall natin. Kaya talagang matatrap yung umaatak kapag sa Town Hall unang naglapag ng mga troops sa Tyros. Pero tingnan nyo naman yung nangyari. Binuhay niya dito yung Royal Champion niya, tapos walang naging value. Kaya hindi ko na talaga gustong gamitin si Royal Champion kasi parang papel na lang talaga etong hero to dito sa Town Hall 18. Mas better kung si Dragon Duke. Kasi kung si Dragon Duke yun mga boss, kaya pang tanggalin yan buong nasa gitna na yan. Pero kung Royal Champion, masyado kasing malambot yun. Maganda siya kasi nga priority niya yung mga depensa. Ang kaso nga lang, habang lumalalim siya, hindi niya kayang pasukin mag-isa yung mga nasa gitna. Kaya kung gusto nyo pa ng mga tips at tutorial dito sa ating page mga boss, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para palagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Maraming salamat sa panonood you guys, and to God be the glory.